Hello, mga friend. Ang ating ngayon ang ating message ngayon is about money. Kay nang past, present, future, andyan siya, no? Kaya kailangan ay malaman natin kung ano ang gawin natin para wala tayong pera dito, na. Kaya yan ang ating nang gawin. Alamin natin kung bakit tayo walang pera. Trabaho naman tayo ng trabaho. Bakit wala tayong pera? Kaya alamin natin at ay i-eliminate natin yan sa ating buhay, ang mga ginawa natin kung bakit siya ang dahilan na nag-poor tayo, no? Na maski anong trabaho mo, wala kang pera, no? Yan ay talakayin natin ngayon, no? Ang pangunahing dahilan kung bakit maubos ang pera ng tao, no? Kakulangan ng pinansyal, no? Ng pinansyal at edukasyon, no? Yan ang ating dahilan, no? Kasi kung wala kang natapos na kurso, ang pinaka-lowest na salary ang maano mo, no? Maabil mo. Kaya kailangan natin dito ang solusyon ay ang edukasyon na makatapos tayo, no? Yan ang ating kailangan, no? At ng ability kung paano tayo makapira sa malinis na paraan. Pasok na high-risk investment, no? Yan ang dahilan kung kaisa na may negosyo tayo, malaki ang kapital, hindi naman malaki ang income, kundi lugi tayo. Kaya yan ang gawin natin dito, mag-umpisa tayo ng negosyo. Analisahin muna natin kung ano ang result, malaki ang income o kung malaki ang kapital, maliit ang income. Maliit ang kapital, malaki ang income, no? Yan ang ating tandaan, no? Yan ang gawin natin pagpasok sa mga investment, no? Yan ang gawin natin. Ang number 3 natin, credit card debt. Yan ang pinaka-perwisyo sa buhay natin ay credit card nga debt natin, no? Kay yan napaka daw gusto mo ba kay daw marami kang pera kung makahiram ka sa sa debt card, no? Yan pero hindi mo alam mapakalaki ng interest at ano ka sa debt, no? Diyan ka daw ma-addict ka sa debt. Sige na lang. Kaya huwag gawin yan. Kay may delikado ka, no? Ikaw ang maperwisyon, wala ng ipon. Hindi tayo mag-ipon mo. Kundi maski anong trabaho natin, wala tayong pera. Kulang tayo sa ipon. Kaya yan, maski maliit lang, basta may ipon tayo, may emergency, kung sino makasakit, mayroong pang gamit, no? Sa hospital o kung sa sa gamot o sa doktor. Yan, no? Ang next naman natin magkaroon ng marangyang lifestyle.
Yan. Yan, mahilig ka sa mga nagkwanla. Mga klastiguhon, no? Ibig sabihin ng klastiguhon, yung class ka, maski por ka, basta mahalin ang mga damit mo at mga ibang naalaas mo o ano. Yan ang class. Klastiguhon ka lang. Hindi ka class, kundi klastiguhon sa utang, no? Yan ang ating i-eliminate na at yan ang dahilan kung bakit nang wala tayong pera. Yan ang dahilan. Hindi plano sa kinabukasan. Yan. Wala tayong plano. Ang ating ginawa lang, sige lang, kunalo lang dyan, yan na lang. Kuya, wala ka plano sa buhay mo na, example, abi, may trabaho ka. Pero, wala kang bahay, rent ka lang na rin. Wala kang plano nga mag-installment sa husan lot na ang trabaho hindi kailan hanggang buhay ka, trabaho ka lang. Kaya may retirement yan. Kaya kailangan natin nga may trabaho pa tayo. Umpisahan na natin ang ng installment ng house and lot para sa uli pag finish na natin na retire na tayo, may bahay na tayo. Ang retirement natin, 5 years natin na lansam, huwag hinhiram sa GSIS o sa SS, ay gawin natin puhunan para sa negosyo natin na every month 600 per day ang iipon mo para ng 6 years lang millionaire ka na. Kaya yan ang gawin natin, no? Ano pa? Yan ng emergency situation, no? Yan. Kung may mga accident, may mga na emergency situation na, no? May ibang mga kaso pa tayo. Sobrang pangutang sa ibang tao. May mga 5-6 na mga 5-6 lang, may mga Pilipino din na may ang negosyo ay 5-6, no? Kung 20% ang interest, no? Yan ang daw medyo marami diyan sa 20% ang interest, hindi 5% percent. Kaya yan ang hindi tayo makaahon sa kahirapan at nahirapan sa buhay, no? Kaya wala tayong pera always. Ano pa ang ating scam na instant gratification, instant gratification. Kaya yan ang dahilan kung bakit wala tayong pera. Kaya yan ang huwag natin i-apply sa buhay natin, i-eliminate yan, no? Kaya ano ang mangyayari? Anong epekto kung wala na tayong pera? Epekto ng pagkaubos na pera. Anong sakit ang maano mo? Kundi stress. Number 1 mo, stress, no? Rason ng health problem. Okay? Hindi ka makatulog,
hindi ka makakain, nagkasakit ka. Kaya yan ang dahilan health problem mo na isa pa ang family problem mo, pasaway ang mga kasama mo sa bahay. May lalaki ka pero lasinggo naman, no? May babae ka pero kwan naman ng palaralo ng madyong o kung ano. Wala naman ano ka lang, ma-angry ka lang always. Away ka lang ng away, nang wala kaligayahan sa buhay. Family problem yan. Kaya, kailangan isolve yan para hindi tayo magkasakit, no? Yung epekto ng maubos na ang pera. Yan, away na ng away yan. Kahit wala na tayong pera. Depression, no? Depression, kawalan ng motivation, no? Wala ng motivation. Limitado ang ating ng opportunity needed, no? Kaya kailangan ang kawalan ng peace of mind, no? Nang hadlang sa pag-unlad sa buhay. Yan ang ating kaya mga friends, huwag i-apply sa buhay natin ang ganitong mga patakaran sa buhay natin, no? Huwag abusuhin ng atin money, no? Kaya mahirap maubusan ng pera, no? Mapunta ka sa 5-6, no? Wala ka ng asinsyo dyan. Kaya ang money mo na pinaghirapan ay mapunta sa interest. Kung hindi ka kabayad, penalty. Pati kundi kailangan natin ang respetuhin ang pera. Huwag abusuhin. Unahin natin ang bisyo natin sa ating pag-ipon, no? Kaya ang solusyon natin dito ay ipon mo para hindi tayo mawala ng pera. Kung may negosyo ka, 600, 300, okay ka na. Mo na lang to, kinain mo na to, nagbili ka ng makain nyo ng mga pamilya mo, dyan, bili mo lang siya. Pero kung ipon mo na siya, kaya yan ay ang solusyon na hindi ka mawala ng pera. No? Kaya mag-ipon ka, hindi maglasinggo ka at magmatyong ka always. No? Kaya hindi yan ano ka lang always, hindi ka manalo ka lang always. No, hindi yan. Kaya ang laro ay dalawa ang epekto niya, no? Ang matalo at manalo, no? Kung malasin ka, maubos ang 10,000 mo, no? Kaya yan ang ating leksyon sa ngayon, na wag ang pera kailangan hindi sayangin sa walang kabuluhan bagay, no? Sa mga nagtatrabaho, no? Sa mga nakatrabaho, kailangan kung waay kayo house and lot, mag-umpisa na sa mga sa mga subdivision, mag-installment kayo. Kaya ang year, every year madagdag ang year subang na bilang ang mga lot, doon na tayo sa kalayuan, no? Doon na tayo lapit sa bundok o sa mga sinda. Kaya hindi ka na makabili ng mura sa
malapit sa highway pa Bacolod, no? Kaya mas maaga, mas mabuti na ano na tayo ng house and lot. Kaya yan ang pinaka-importante sa buhay natin, na may bahay tayong matirhan kung ma-retire na tayo, no? Kaya yan ang gawin natin. Huwag sayangin ang pera. Andyan sa subdivision, no? Kaya kung daw medyo may bonus, idagdag mo, may Christmas bonus kayo, idagdag mo sa pagbayad sa para hindi masayang, ibayad mo sa owner sa office ng subdivision para madali mong matapos ang bayad sa house and lot, makatira ka na dyan. Pag-retire mo, napakadali lang. Sa ilalim, kung napandaw ng bahay mo, gawin mong sari-sari restaurant sa ilalim, ang 5 years mo nga lansam, negosyo mo dyan. Everyday mo nga pagkain, gastos, o andyan na sa everyday nga income ng sari-sari store mo. Kaya, daw nakatrabaho ka pa rin. Daw medyo salary mo ang income mo sa sa negosyo mo, kung anong negosyo ang nang gusto mo ya, no? Kay para masipag ka mag-attender po, kay kundi mo type ang negosyo, baliwala lang sa iyo yan. Kaya yan ang gawin natin sa ating buhay, no? Huwag abusuin ang pera at mas maaga tayo, hindi natin sayangin ang pera sa mga walang kabuluhan, kundi sa may wala kang bahay, house and lot, nga subdivision. Hanap ka ng mas malapit sa highway, no? Para maski gabi na hindi ka delikado. Kaya mga friend, yan ang ating gawin, no? Ang mga hindi magandang behavior natin na nagpa-pour sa atin, eliminate natin yan. Ha? Yan ang gawin natin, ha? Mga friend, kung pwede, apply natin sa buhay natin yan. Kaya para wala tayong problema kung makaretire na tayo. Kaya may bahay na tayo at may negosyo na tayo. Kaya mga friend, yan ang gawin natin sa ngayon na nakatrabaho tayo. Yan, maski ang iba dyan nagpunta sa abroad, pagbalik ay por mangyapon. Kay ang pera napadala din ng mga Lunos tayo lang, hindi binili ng house and lot o mga kung anong para magdating man ng panahon na hindi na ito magtrabaho sa abroad, hindi na siya poor, no? Pero pag uwi, poor pa. Kaya ang mga member of family ang nagpagusto lang ng gasto sa pinadala na pera. Kaya yan ang hindi wasto na gawin natin. Kung nasa abroad ang ating, kung sino sa atin ang nasa abroad, huwag sayangin ang pera. Kung may mga house and lot na barato o bilhin mo, iparent mo, balik man ang pera mo na binili dyan. Kaya, andyan na ang money ng member of family mo sa abroad, no? Yan, no? Bibili ka ng lot na sa katulad ng sa amin dito, noon 4,000 per square lang. Ngayon, 20,000 per square na. Yan ang mo kung may marami kang lot. Ngayon, ang bili napakamahal na, ka ng money. No? Kaya, yan ang gawin natin. Kung ayaw mo ng negosyo, bili mo ng mga lot. Yan lang.
Okay, para pag uwi mo dito, kung saan mo gusto magtira, doon ka pa ng bahay mo. Yan ang gawin mo. No? At saka ang bahay, up and down, at sa down, negosyohan. Ano? Yan ang gawin natin. Kaya mga friend, yan ang liso natin ngayon. No? Kaya hindi ito nga sapat na ang money. Kaya hanggang present ang money, kaya kailangan natin ang leksyon kung ano ang gawin sa money para mawala, hindi sa mawala agad. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. Love you.